Agad na sumabak sa trabaho ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang gumaling mula sa sakit, kung saan nagbaba siya ng direktiba sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na agarang tulungan ang mga biktima ng lumubog na barko sa Basilan kanina madaling araw. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita live. Clazel? Josh Ferdinand R. Marcos Jr. matapos magkasakit nakaraan linggo. Ngayong araw nga ay nakipagpulong siya sa Economy and Development. Nag-utos din ng presidente ang malalimang investigasyon sa korupsyon umano sa penal facility ng Bureau of Immigration. Ayon kasi sa ipinadeport na Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky, nakagagamit pa umano siya ng cellphone habang nakakulong kapalit ng panunuhol umano sa mga gwardya sa pasilidad. Ayon naman sa palasyo, 5 kawanina ng Immigration Bureau ang sinibak, habang isang warden naman ang nag-courtesy resignation. Sa ngayon po ay pinag-iinting pa rin po ang pag-iimbestiga patungkol po dito ng Bureau of Immigration na nais ng Pangulo na malinis ang gobyerno ito mula sa korupsyon. So dapat lamang sila ay naaayon sa kagustuhan ng Pangulo. Dahil kung hindi po sila aayon sa kagustuhan ng Pangulo na maging malinis ang gobyerno mula sa korupsyon, maaari sila matanggal sa pwesto. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na tulungan ang mga biktima ng lumubog na barko sa Basilan. Sinasabing nasa 332 ang sakay na pasahero ng ferry. 200 na yung nasagip habang 18 naman ang namatay. Ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Mariing kinondena ni Pangulong Marcos ang nangyaring karahasan Nao del Sur. Itong linggo, inambush ang sasakyang lulan si Agwak Mayor Ahmad Ampatuan. 2 sa kanyang escort ang nasugatan habang patay naman ang 3 sospek matapos ang isinagawang manhunt operation. Kinukondena po ng Pangulo ang nangyaring yan. At dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. Mananatili po na palaluwigin ng DILG at ng pamahalang ito ang peace and order. So doon sa ating mga kababayan dyan, kung meron po kayong nakikitang kakaibang aksyon, kahinahinala, ipagbigay alam lamang po kaagad sa mga otoridad para po mas mabigyan pa po kayo ng karampatang proteksyon. Malacanang na naninindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipaglaban ng PCG Commodore J. Tariela dahil umano sa smear campaign nito. Kaugnay ito ng paglalabas ng opisyal ng impormasyon na may kinalaman sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ang Pangulo po, siya po ang nagsabi na hindi po niya isa-surrender even an inch of our territory. So, ano man po ang ginagawa ng ating mga ahensya upang ipaglaban ang interes ng ating bansa, yan po ang nais ng Pangulo at yan din po ang utos ng Pangulo. Ba't mananatili pa rin po na diplomasya ang kailangan? Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ng Presidential Communications Office sa Department of Information and Communications Office at sa CICC dahil sa pagkontrol umano ng Embahada ng China sa ilang media para itulak ang propaganda ng naturang bansa. Iginagalang po natin ang freedom of expression, ang freedom of speech. Ngunit kinukondena natin ang anumang disinformation o fake news. Sa ngayon po, nakikipag-ugnayan din po ang PCO sa DICT at CIC upang malaman po natin kung may mga authentic behavior at hindi sumusunod sa mga panuntunan. Joshua, linawin lang natin nakipag-ugnayan na ang PCO sa Communications Technology. Na muna ang pinakahuling balita, balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Pardilla.